na natin na eto. Ang DOJ humingi na ng tulong sa Japan. Ma'am Jazz, maraming salamat ulit Ma'am Jazz sa yung 190 super sticker. Thank you so much po. Ayan. So ito mga kababayan, pakinggan ninyo. DOJ humingi ng tulong sa Japan sa paghahanap ng labi ng mga sabungero na umano'y nasa Taal Lake. Oo. Ma'am Che sa Sirisapor at sa Sirisapor si Lupo. Nako, Ma'am Jazz, nako. Oo. Ito pa 140 super sticker. Thank you so much. Nako. Tama yan, hulihin lahat ng didilis para manahimik ng Pilipinas. Pag nasa ublo na sila lahat, doon sila mag-reunion. Diba? Eto. Humingi na ng tulong sa Japan ang Department of Justice para sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, makatutulong ang Japan sa pag-recover sa mga labi ng mga ito na itinapon umano sa Taal Lake sa Batangas. Kasunod yan ang isiniwalat ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Wala pang eksaktong petsa kung kailan sisimula ang paghahanap sa labi ng mga sabungero. Pero ayon sa DOJ, may lead na sila kung saan banda sa Taal Lake itinapon ang mga bangkay ng mga nawawalang sabungero. I just signed a letter for the Japanese government asking for assistance para magkaroon tayo ng seabed lake bed mapping at iba pa mga capabilities ng technology na kailangan natin para dapat ito kasi scientific ang approach. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Ayan na. Mga kababayan. Nako, eto na nga. Speaking of mga nawawalang sabungero. Pag ito nalaman at totoo yung mga statement ni alias Totoy or anong tawag doon? Si Dondon anong apelyido nun? Basta alias Totoy. Or si Julie Dondon. Naku, nakalimutan ko yung apelyido niya. Puro Totoy na lang kasi. Kapag nagkatotoo, mga kababayan, makita pa kaya 4 years ago na? Yun ang problema, Ma'am Rosa Gonzaga. Pero, kung sakali, makikita naman yan ng may sinabi nga si Ma'am Chaicher kanina na may tawag daw. May tawag daw dyan. Oo. Hayop ka, Kent. Nag-iisa akong tao. Lakas ng tawa ko about Keps. Sabi ni Mama Ribic Mesa. Baka it's time na para manahimik ng mga kaluluwa ng mga namatay. Sabi ni OFW Adventures. Gagamitan daw ng sonar. Ayan. So, kapag ito mga kababayan, madidetect kasi yan kung buto ba ng tao, buto ba ng isda, o buto ba ng hayop. Ngayon, kapag nakita nila doon at napuntahan na nila doon sa loob, kasi actually mga kababayan, meron kasing ginagamit ngayon ang Japan at lalo na, actually, Japan lang yata akong nakikitang may ganyan na kahit gaano kalalim yung tubig, merong alam nyo yung parang backhoe siya na ipupunta siya doon sa ilalim pero bababa ka sa isang hagdan tapos yung pag bumaba yung isang machine, makikita mo yung lupa pero hindi yung tubig makakapasok. Parang backhoe siya. Nandito yung barko sa taas. Tapos meron siyang ganun parang hook na idikit niya yung nguso niya dun sa pinakailalim ng tubig, parang linta. Igaganon niya, tapos pagdating dun, pwede ka nang bumaba. Makikita mo yung mga bangkay. Oo, may tawag dyan na kahit gaano kalalim yung tubig, pwede siyang pwedeng pumasok doon yung machine, tapos yung machine na yun may hagdan. Ngayon, yung hagdan na yun, doon bababa yung tao, makikita nila yung ilalim na walang tubig. Hindi makakapasok yung tubig. Para siyang bilog na tubo. Tapos halimbawa ito yung waterbed, yung lupa. Gaganon siya. Isa siyang parang tubo siya na pag na-drop siya ganyan, nandito yung tao sa loob ng tubo, makikita nila yung mga kung ano yung nakikita nila sa Basta may ganon mga kababayan. Nakikita kapag meron nga kasi hindi natutunaw ang buto. Yes po, kung ang tubig naman sa Taal ay medyo maalat, tutubuan lang po yun ng coral reefs. Parang mga reefs ang tutubo. So, ngayon mga kababayan, yun po ang hihingiin ng tulong ng DOJ sa Japan. So, ngayon kapag napatunayan, natotoo na doon tinapon at merong location, at nakita yung mga bangkay, ibig sabihin, poprotektahan ng DOJ si alias Totoy or si Dondon, Patidungan. Patidungan ba yon? Apelyido nun? Mga kababayan?
tabang ang taalik na't maalat. So, ibig sabihin, hindi siya hindi siya matutunaw. Kasi, ang problema lang kasi, parang mas hindi yata matutunaw pag alat ang tubig. Pero pag tabang kasi tas putik, baka mawawala na. Oo. Matutuwa talaga ako, sabi ni Ma'am Lenny. Scientist ang dating. Totoo ba yan? Yes! Totoo yan, DC. Gusto mo ipakita ko sa'yo dito? Ha? Gusto mo ipakita ko sa'yo dito? Hindi ako nagsasalita dito ng walang pruweba. Hindi ako DDS vlogger. Diba? Kaya nga yung mga DDS vlogger nakakasuhan eh. Also ask me. Diba? Kasi mga bobo. Diba? Ito, gusto ko ipakita sa'yo. Ito ha. Ito ha. Ito. Ginagamit sa Japan. It is said that there was an unlucky diver. Ito ha. Ever could Ito have ha. Wait lang. Guys! higop sa MRI machine. Parang ganito oh. Kita nyo? Ayan oh. Diyan siya isasakay, yung tao. Para siyang submarine. Di ba? Ngayon, pagdating yan sa ilalim, makikita nila. Andito yung tao. Sa loob. Di ba, mga kababayan? Para siyang submarine. Ngayon, kung malalim ang tubig, doon sila papasok. Magaganito-ganito oh. Hanapin nila kung ano yung nahihigop, ano yung nakikita. Ayan. So, ganon. Ganyan ang gagawin nila doon. Para makalkal nila yung mga debris or kung ano-ano mga buto pa yan. Diba? Gusto mo makita? Yung ginamit sa Titanic. Naalala nyo yung isang billionaire na sumakay doon sa isang parang mini submarine na sumabog kasi sa sobrang lalim na bawal naman dapat sa ilalim pumupunta. Yun ang gagamitin nila. Diba? Actually kasi DDS lang ang hindi marunong mag-isip ng ganyan kasi mga bobo nga sila. Diba? So ngayon mga kababayan, antabayanan po natin. Diba? Oo, kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung totoo man ang mga sinasabi ni alias Totoy, alias Totoy or si Dondon Patidungan, ay malalaman na natin. Diba? So, managot ang dapat managot. Mga kababayan. Katulad nito. Ayan katulad niyan. Kunti na lang. Isang bulate na lang ang hindi nakapirma. The end is near na. Di ba? Susunod, mga kababayan. Ito na nga. Ito yung ating sunod na pag-uusapan. Ito na nga, warrant of arrest. Ito na. Nako, mga kababayan. High-tech na machine talaga ang gagamitin po. May makikita pa kaya sila 4 years na pero mawawala ako kay maniniwala ako kay alias. Actually, makikita po 'yan kasi nga yung mga biologist nga 'di ba? Yun ngang 10,000 years na buto, yun ngang mga fossil na mga fossil na nakikita sa karagatan na nakakalkal pa nila di ba? So ito mga kababayan, tapos ititest-test naman yun yung kung kaninong anak yun, kasi yung blood at saka yung buto nun, ititest nila, isasample nila doon sa kamag-anak na buhay, sa buto na nakuha, kung kaninong kamag-anak yun, tapos pag nag-match doon sa kamag-anak yung buto na nakita nila doon, ibig sabihin totoo na doon nga tinapon. Yeah, hindi naman kasi pag hinulog yan doon for almost years na or ilang years na nakalipas, hindi mo na ma-identify yan kung sino. Pero kung i-test mo yung buto, i-match mo doon sa blood nung kamag-anak, di ba? Pag nag-match yung DNA nila, ibig sabihin totoo na siya. Totoo na buhay. Di ba? Totoo na doon yung buhay na hinulog. Di ba? Ganun yan, mga kababayan. So ito na, mga kababayan, ang ating pag-uusapan.